May mensahe si Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng Pilipinas ngayong Marcos Jr. administration. Si Jason Rubrico sa report. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa 60th araw ng nunungan sa Nunungan Lanao del Norte, Kamakailan. Sa kanyang talumpati, kinilala niya ang liderato ng nunungan sa pagbabago ng munisipalidad mula sa pagiging Rido Capital tungo sa isang lugar na may kapayapaan, pagkakaisa at kaunlaran sa Lanao del Norte. Batid naman ng Vice Presidente ang iba't ibang hamon na kinahaharap ng bansa sa ilalim ng Marcos Jr. government, lalo na ang tumitinding krimen, bagsak na ekonomiya at laganap na korupsyon sa pamahalaan. Saad pa ng bise, marami umanong Pilipino ang napapagod, nagagalit at nawawalan ng pag-asa. Kaya marami raw ang nangangarap na lamang na mangibang bansa para maghanap buhay. Halimbawa ba mo nga kung ang mga tao sa isa ka nasod ang iyahang ambisyon muhawa sa iyahang lugar kung asa siya gipanganak, buot pasabot wala siya'y makita nga kaugmaon dinha sa iyahang lugar. Nga kita tanan abi natong tama, pero dili ka na tama. Kung titingnan aniya ang mga bansang mayayaman at maunlad, hindi makikitang umaalis ang kanilang mga mamamayan sa sarili nilang bansa. Sa halip, ang mga Pilipino pa ang pumupunta sa mga bansang ito dahil doon nakikita ang oportunidad. Pero naniniwala si VP Sara na may pag-asa pa ang bansa. Kung mangutana ta, kung doon na ba'y paglaom, is there hope? Musulti ko kaninyo nga dunay paglaom. Naay pag-asa. Kung dili nato dawaton ang kagubot, dunay paglaom. Kung dili nato dawaton ang pagpangdaog-daog, kung dili nato dawaton nga magpabiling pobre ang atoang nasod. Nananawagan din siya sa mga nakatatandang henerasyon na isipin ang bansang kanilang iiwan para sa kanilang mga anak at apo dahil ang mga pagbabagong isinusulong ngayon aniya ay para sa mas mahabang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Doon na pabay paglaong. Dunay paglaong. Ibay nato ang tapang at malasakit dinha sa ato ang mga kasing-kasing. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Personal na dinalaw ni Vice President Sara Duterte ang burol ng 3 estudyanteng nasawi sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ipinaabot ni VP Sara ang kanyang pakikiramay sa mga naulilang pamilya ni Joyan C., Lawrence at Ayesa. Ayon sa bise, nanawagan ang pamilya na mabigyan ng hustisya ang mga biktima at maiwasan na maulit ang ganitong trahedya. Una nang iginiit ni VP Sara na ang nasabing school shooting incident ay dapat magsilbing wake-up call sa Administrasyong Marcos upang agarang palakasin ang seguridad sa mga paaralan at mas maprotektahan ang mga kabataan.